congressman, isang halal na opisyal sa isang geographical unit or distrito. Sila yung namamagitan or sila yung tulay sa mga constituents o mga tao papunta sa gobyerno, mga kababayan. Ano ba ang role ng congressman dito sa kanyang mga constituents? Napakalaki, mga kababayan. Siya yung tagapamagitan ng mga tao papunta sa gobyerno. Ang mga concerns, mga hinaing, paggawa ng mga kaukulang batas para sa kanyang distrito, yan yung pangunahin niyang obligasyon or tahas, mga kababayan, sa kanyang mga nasasakupan. Ngayong panahon nitong impeachment case laban kay BP Sara, mga kababayan, napapansin nyo ba, mga pamayanan diyan sa mga liblib na lugar, sa mga distrito, sa buong kapuluan, mga kababayan, napapansin nyo ba, ang dapat gawin ng mga congressman ngayon na nasa kamay pa ng House Speaker ang impeachment case laban kay BP Sara, mga kababayan? Dahil sila yung boses ng distrito, sila yung nagrerepresenta sa constituents sa kanilang sinasasakupan, mga kababayan. So dapat sa mga ganitong pagkakataon, kailangan nilang isumbong, kailangan nilang ipahayag, o kailangan nilang kunin yung pulso ng taong bayan sa kaniyang nasasakupan, mga kababayan. Lalong-lalo na sa panahong ito na concerning sa pangalawang pinakamataas na tao sa ating bansa ang nalalagay sa alanganin, mga kababayan. Pansinin ninyo, kapag gagawin ng congressman ninyo ang pagkonsulta, town hall meeting, constituents meeting, public hearing, or community forum. So, ganun ang mga terminolohiya niyan, mga kababayan. So, dapat sa panahong ito, magiging mapanuri ang mga kongresista, hindi kay basta-basta lang sila pipirma. Kagaya nung unang impeachment case nung nakaraang taon, nabigla ang halos karamihan sa mga tao sa probinsya, sa buong kapuluan, mga kababayan. Ang daming mga netizens, ang daming mga constituents na nagalit, hindi natutuwa sa kanilang mga district representatives na pumirma doon sa impeachment proceedings laban kay BP Sara, mga kababayan. Yan ang patunay na ang representative, mga kababayan, ay walang pakialam sa kanyang nasasakupan, sa isyong pampolitika kaugnay sa kinabukasan ng bansa natin. Ang kanilang iniisip, mga kababayan, ay personal interest. Hindi nila pinupulsuhan ang mga tao. Hindi nila kinuhanan ng mga hinaing. So dapat bilang congressman, napili ka, naluklok ka dyan sa inuupuan mo dahil sa buto ng mga taong bayan, dahil pinagkakatiwalaan ka. So dapat sana pagdating sa mga ganitong usapin, balikan mo rin sila. Balikan mo yung mga tao na nagluklok sa'yo. Ano bang gagawin natin? Kasi ako yung boses ninyo papunta sa House of Representatives, sa lower house. Ano bang magandang gawin natin? Papayag ba kayo na
ah, mailagay si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Mahaba pa, ha? Mahaba pa. Nasa kay Speaker Bujidi pa ngayon. May panahon pa kayo. Kung gusto ninyong iwas pusoy kayo sa administrasyon, kung gusto ninyo na hindi kayo masisisi, kung sino mga mayroon pang mga gumagapang sa inyo ngayon para mapirmahan lang yung impeachment proceedings, kung gusto ninyo na ang boses ninyo ay totoong boses ng taong bayan, gagawa ninyo ng constituent meeting. Kahaba pa ng panahon, mayroon pang 33 sessions sa kay Speaker D. Pagdating pa sa Committee on Justice, mayroon pang 60 session days. Grabe kung hindi kayo makapaglaan ng araw, puntahan niyo yung mga distrito ninyo, ikonsulta ninyo. Kung hindi niyo kayang isa-isahin, idaan ninyo sa networking, idaan ninyo sa synchronize, from barangay captain, mayor. Huwag niyo namang gawing katawa-tawa yung mga nasasakupan ninyo. Kasi ang pirma ninyo, ang pag-usga ninyo na i-impeach si BP Sara ay, ang ibig sabihin nun, ay pusis ng mga nasasakupan nyo. Which is hindi naman tama. Napapansin nyo ba? Imposible kung hindi nyo napapansin na maraming nagagalit sa mga nasasakupan ninyo dahil dyan sa pagpirma ninyo sa impeachment proceedings ni BP Sara noong nakaraang taon. Hindi lingad sa kaalaman nyo yan, mga kongresista. So, bigyan nyo ng panahon, balikan nyo yung mga taong nagluklok sa inyo. Hindi kay pagdating ng biyaya, pipirma kayo dahil may mga secret deals, may mga for later release ng mga fundings. Ngayon, wala na. So ngayon, mag-isip na kayo na hindi kayo pipirma kasi natatakot kayo. Baka magiging presidente si BP Inday, babalikan kayo. Diyan kayo nagkamali. Kung totoong serbisyo ng sambayanan, ng taong bayan ang tumakbo kayo para magsilbi, isipin yung mabuti ang mga taong bumuto sa inyo. Hindi kay isang tao na lang yung sinasamba ninyo. Kinakalimutan nyo na yung mga taong nagluklok sa inyo sa kapangyarihan. Pagdating ng halalan, napaka-amo ninyo. Halos araw-araw kayo nandoon sa mga distrito ninyo, humingi kayo ng buto ng taong bayan. Kung ano-ano ng mga pakulo, kung ano-ano ng mga diskarte na ginagawa nyo, makuha nyo lang yung loob ng mga butante. Patuloy tayong magmatyag, makikialam at makikibaka sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Ipanalangin din natin ang ating inang bayan para sa kapayapaan, kaligtasan at kaunlaran. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas.